Kung si Allen Iverson ang one of the best ball handler noong 2000 era, ay meron ding isang manlalaro na binansagang Stevie Franchise ang mayroon ding pambihirang ball handling skills. Hindi lang sa pagiging mahusay na ball handler ang meron ito mga idol, dahil mapapahanga ka din sa kanyang driving ability at mga flashy dunks. Isa nga siya noon sa most exciting player sa NBA dahil high flyer din ang mamang ito. Pwede nating sabihin na siya ang Russell Westbrook noong 2000 era na kahit 6'3" lang ang kanyang height ay minamani niya lang ang pagdakdak. Ang kombinasyon ng kanyang crossover at pagiging high flyer ang pagbibiliban mo sa kanya mga idol. Dahil sa kanyang athleticism kaya siya ay kinikilalang most explosive point guard sa era na yon. Well, mahusay naman talaga ang mamang ito, ngunit sa kabila ng kanyang magandang pinapakita sa liga, bakit tila biglang nawala ang kanyang mahusay na nilalaro? Ano nga ba ang tunay na dahilan bakit 9 seasons lang ang tinagal ng kanyang karera sa NBA? Kaya sa video natin ngayon ay ating pag-uusapan ng kwentong basketball ng 3-time NBA All-Star at core Rookie of the Year na si Steve Francis. Kaya tara mga idol, diretso na tayo. 1999 NBA draft nang pumasok ang 6'3" point guard na si Steve Francis sa NBA. Siya ang second overall pick noon na pinili ng kupunan ng Vancouver Grizzlies na Memphis Grizzlies sa kasalukuyan. Ngunit nagdemand nga noon ng trade itong si Francis sa Grizzlies na pagbigyan naman siya mga idol, kaya bumagsak siya sa kupunan ng Houston Rockets. Well, dito sa Houston ay nakasama nga niya noon ang 36 years old na noon na si Charles Barkley na last season na din niya mga idol. At ang 37 years old na si Hakeem Olajuwon, mga veterano superstar ang kanyang mga nakasama sa Houston. Contender na sana mga idol, yun nga lang dahil sa edad ng kanilang dalawang veterano na si Barkley at Olajuwon ay ang pagbaba na din ng kanilang mga performance. Pero ganun pa man ay itong si Steve Francis naman ang siyang nagpakitang gilas noon sa kupunan ng Houston. Nagkaroon ng immediate impact itong si Francis, ipinwesto agad siya bilang starting point guard ng kupunan. Dahil sa kanyang rookie season pa lang ay umaverage na agad ito ng 18 points, 5.3 rebounds at 6.6 assists per game na naging dahilan ng pagtanghal din sa kanya na co-Rookie of the Year. Silang dalawa ni Elton Brand noon ang nakakuha sa award na ito mga idol. Well, talaga nga namang isa nga si Francis noon sa napaka-exciting na panooring manlalaro sa Houston. Sa kanyang mga crossover, high-flying dunks at explosiveness sa loob ng court ay mapapahanga ka talaga mga idol. Well, dahil nga sa kanyang mga freestyle sa kanyang dribble ay nakukumpara nga siya noon kay Allen Iverson. Yun nga lang ay mas malaki nga ito, standing 6'3". Kaya kung sa kanyang explosiveness at pagiging high flyer naman ay pwede naman nating makumpara ito kay Russell Westbrook. Katunayan, rookie pa lang ito ay sumali na agad ito sa slam dunk contest. Umabot pa siya sa final round noon na nakalaban si Vince Carter. Hindi nga lang siya pinalad na makuha ang NBA slam dunk champion. Ngunit sa kabila ng kanyang magandang simula sa kanyang rookie season na hindi pa rin ito sumapat para tulungan ng kupunan na makatawid sa post-season game. Dahil sila ay nagkaroon lang noon ng 34-48 win-loss record na pumesto sa 11th seed. Dahilan ng hindi nila pag-qualify sa playoffs. 2001-2002 season ang masasabi nating simula ng prime ni Steve Francis sa kanyang karera. Dahil sa season ito ay pareho nang wala ang dalawang veterano na si Barkley at Olajuwon. Ito ang kanyang pangatlong season sa liga pero siya na nga ang siyang naging primary offensive player ng kupunan. Kaya dahil dito tumalon ang kanyang stats sa 21.6 points per game, 7 rebounds at 6.4 assists per game. Sa ganda ng kanyang nailaro sa season ito kaya napasama na nga siya noon sa All-Star Game. Ito ang kanyang unang All-Star appearance. Well, 3 times siyang napabilang mga idol from 2000 hanggang 2004. At sa All-Star Weekend din na ito ang kanyang second time na paglahok muli sa NBA Slam Dunk Contest. Pero hindi pa rin siya pinalad na manalo noon. Hindi pa dyan natatapos ang kanyang kalatan mga idol dahil nakuha niya din dito ang kanyang third time non-playoff appearance ng kanilang kupunan. 2002-2003 season nang makasama na nga niya ang first overall pick big man noon na si Yao Ming. Kaya dito ay nagkaroon nga na makakatulong itong si Francis sa kupunan. Hindi lang sa opensa mga idol kundi pati na rin sa depensa. Naging malaking impact agad itong si Yao Ming sa kupunan kaya naman mas ginanahan nga itong si Francis noon. Patuloy ang kanyang magandang nilalaro, umaverage pa rin siya ng 21 points per game. Ngunit sa kabila nito ay nalagay pa rin sila sa alanganing pwesto sa West matapos silang pumwesto sa 9th seed with 43-39 win-loss record. Kaya muli pa rin bigo si Francis makalaro sa NBA playoffs.
Well, kung makikita nyo sa kanilang playoffs history mga idol, simula sa kanyang rookie hanggang sa kanyang pang-apat na season, ay hindi nga nakakaranas si Francis na makalaro sa playoffs until dumating ang 2003-2004 season. Ang kanyang pang-limang season sa liga na pangalawang season naman noon ni Yao Ming. Maganda ang nailaro sa season na ito ni Yao Ming mga idol, lumangat sa almost 18 points per game, 9 rebounds at 2 blocks per game ang kanyang stats. Ngunit sa kabila nito, ang siya namang malungkot na balita para kay Steve Francis matapos siyang ma-diagnose noon ng Meniere's disease. Ito ay nagkukos ng severe migraine, loud ringing noise at hearing loss sa kanya. Malaki ang naging epekto nito sa kanya mga idol. Ayon nga sa kanya, tuwing nagkakaroon sila ng practice ay pinipilit pa rin niyang maglaro kahit na masakit at nahihilo ito. Nabawasan din ng 35% ang pandinig niya sa kanyang kanang tenga, na during the middle of the game tuwing maingay ang arena ay hindi niya marinig ang sinisigaw ng kanilang coach at paghingi ng bola ng kanyang mga kakampi. Well, naging terrible nga ang sitwasyon na ito para kay Francis na nasabayan pa ng foot injury, kaya hindi na rin katakataka na bumaba nga ang kanyang performance noon. Bumaba sa 16.6 points per game ang kanyang inaambag sa koponan. Struggle din siya sa kanyang mga shooting sa mga panahon na yon mga idol. Ngunit sa kabila nito ay napalitan naman agad ito ng magandang balita dahil sa season na ito ay nakapag-qualify ang Houston Rockets sa playoffs. Matapos silang pumesto sa 7th seed, yun nga lang mga idol ay nakaharap nila sa first round ng second seeded team noon ng Los Angeles Lakers, na talaga namang masasabi nating pader na koponan noon ni hindi nagkaroon ng thrill ang kanilang naging bakbakan mga idol, dahil isang beses lang silang nakasungkit ng panalo sa Lakers. Well, after ng kanilang pagkatalo, ang siya ring huling season ni Francis sa Houston Rockets, June 29, 2004, nang makasama si Steve Francis sa blockbuster trade kasama ang kanyang best friend sa koponan na si Katino Mowgli at Kelvin Cato. Sila ay na-trade papuntang Orlando Magic kapalit nila Tracy McGrady, Juwan Howard at Tyronn Lue. Well, at first ay hindi masaya si Francis sa koponan ng Orlando Magic, ngunit katagalan ay na-adapt na rin niya ang new environment. Well, kung bumaba ang kanyang stats sa kanyang last season sa Houston ay naiba naman ito pagdating sa Orlando Magic, dahil sa kanilang run and gun offense ng kanilang interim coach na si Chris Gent ay muling umangat ang offensive stats ni Steve Francis. Umangat muli ito sa 21.3 points per game, 5.8 rebounds at 7 assists per game. Ngunit na-upset nga lang ito nang i-trade ng Magic ang kanyang best friend na si Mowgli, kaya maganda man ang kanyang naipakitang performance ay hindi pa din sumapat para makapag-qualify sila noon sa playoffs. Sa sumunod na season na magkaroon na ng problema ang koponan kay Francis, nasuspend ito dahil sa kanyang conduct detrimental sa koponan, kaya wala nang choice ang koponan kundi i-trade nga muli itong si Francis mga idol. Well, one day before NBA trade deadline ay hinabol nga siyang i-trade papuntang New York Knicks, ngunit dito pala sa koponan ng Knicks niya makukuha ang injury na magpapahina sa kanyang laruan matapos siyang magkaroon ng tendinitis sa kanyang kanang tuhod. Isa itong tendon disorder na nagre-resulta ng pananakit at pamamaga ng kanyang tuhod, kaya sa 2006-2007 season niya sa Knicks ay biglang bagsak ang kanyang stats sa 11.3 points per game. 2007-2008 season, ang huling season na ni Steve Francis sa liga ng NBA mga idol. Nakabalik pa nga siya noon sa Houston Rockets, ngunit after 10 games ng kanyang nailaro sa koponan, averaging 5.5 points per game, ay muli nga siyang sumailalim sa surgery na naging dahilan ng kanyang season-ending injury. At dahil sa kanyang mga natamong injury ay wala na nga nagka-interes pa na kunin noon si Steve Francis, kaya naman tuluyan na nga siyang nagretiro noon sa liga ng NBA. Well, kayo mga idol, ano ang masasabi nyo sa naging karera ni Steve Francis sa liga ng NBA?